Kap, ano masasabi mo dito? Medyo Saan? bugbugin natin si Nino ngayon. Di ba si Sara hindi nagpakita sa sa impeachment trial. Oo. Oo, sa mini hearing. Hearing. Oo. Ano masasabi mo doon? Hindi. Simple lang naman eh. Sinasabi niya paninira. Sinasabi niya inaatake siya. Kung inaatake siya at sinisira siya, ba't hindi niya labanan, harapan? Oo, tama nga naman. Yun nga, no? Kasi naiisip din natin na lagi na lang sinasabi ng mga vloggers nila na matatapang daw ang mga Duterte. Pero bakit ngayon parang naduduwag? Yun na nga eh. Kasi nga may ginawan, mahirap niyang ipaliwanag yung ginawa niya ng isang bagay na alam niya sa sarili niya, na kinasangkutan niya. So parang yun na lang yung yung laging nakikita natin sa social media na bakit nga ba hindi dumalo si Sara dahil nga para bang tinatakasan niya yung mga Accountability. accountability at mga dapat niya sagutin para maliwanagan yung taong bayan. Oo. Akala ko nga, Boss Mike, bloodbath eh. Hindi, sa akin naman, baka naman yung sinasabi niyang bloodbath, yung tatakbo siya sa silong ng saya. Ng Supreme Court? Hindi, saya ng nanay niya. Oo, Akala kasi ko. baka mamaya, naliligo na regla. Oo. Hindi kasi, ito, nagtataka ako. 16 ang abogado ni Vice President Sara Duterte. And siya, abogado din siya. Pang-17 siya. Pang-17. Mantakin mo si Yusek Claire nung kinasuhan ni Lipiste, siya yung nag-abogado sa sarili niya. Hindi na siya kumuha eh. Ngayon si Sara, 16 na yung abogado, tapos ang ending gustong ipa-dismiss. Parang sinasabi ni Mima, bobo talaga si Sara. Sabi niya kasi abogada. Oo. Di ba? Oo. Paano siya naging abogada? Meron na ba siyang kaso na naipanalo o naipatalo niya? Abogado sa papel. Pero malinaw. Ibig mo sabihin kahit pinatalo, walang makita? Wala naman siyang inaatinan hearing eh. Mismong gumagalaw dun eh. Sa bagay, tama, no? Kasi Spoiled. Brat. hindi lang yon. Kasi kung iisipin mo, yun yung tinapos mo na sinasabi mo, abogada ka. Oo. Pero bakit nga, 'di ba? Hindi mo pinractice kahit man lang isang taon, kalahating taon, isang buwan para naman masabi na talagang ganap kang abogada. Hindi, mas inuna niyang pumasok sa pagnanakaw eh. Pag nanakaw agad. Kaysa sa ano pang aanin mo pa sa pagpa-practice ng law kung madami ka namang nakukurakot sa kaban ng bayan? Pero alam nyo, may punto naman talaga si Mima. Kasi ngayon, mga kababayan ko, ang akusa ng maraming mga Pilipino, 51% sa mga Pilipino, 51.1. Oo. Yun ang akusa na talagang korap at magnanakaw sa pondo ng bayan. Oo, itong si Sara Duterte. At saka sa mga hindi nakakaalam 12.8% na lamang po ang naniniwala kay Vice President Sara Duterte. Yan kasi yung resulta ng kakulangan mo sa bitamina. Hindi ka umattend sa mga hearing. Siyempre, gustong marinig ng mamamayang Pilipino kung ano nga ba talaga yung totoong kasagutan galing sa iyo mismo. Siyempre, transparency and accountability. Hindi de porket may issue tayo sa langis. Hindi de porket may mga issue tayong kinakaharap sa ating bayan, abay hindi na natin napag-uusapan yung patungkol dito sa transparency, lalo na sa pagnanakaw na ginagawa mo. Hindi naman dapat pwedeng de porket may mga krisis tayo, hindi na natin tatalakayin yung pagnanakaw. So kasama pa din yan sa trabaho ng House of Representatives. Ninyo, may tatanong ako sa'yo. Bakit ba yung mga DDS? Kasi si Nino Barsaga po, mga kababayan, OG to na DDS eh. Original. OG talaga, mga kababayan. Ang tanong ko, bakit ba ang hilig nila sa fake news? Hindi mo rin naman sila Pero alam mo yan, na mahilig talaga sila fake. Oo naman, mahilig. So, ganyan na sinabi ni Banat Bay. Ito na. Kanina, may napanood ako kanina video clip. Sinama ko sa vlog ko kanina yon na bukado pera si dating BP Lenny. Nabayaran daw. Paano nabayaran ni BBM si Lenny? Unang-una, sabi ko nga kanina sa live ko, si Lenny Robredo, natapos niya ang pagka-vice president, ngayon mayor na, walang naging kasong graft and corruption. Tama. Pangalawa, si BP Sara, hindi niya pa natatapos ang kanyang pagka-BP, may kinasangkutan na graft and corruption na hindi niya maipaliwanag.
Oh, bakit? Bakit hindi may paliwanag? Kasi nga, alam niya sa sarili niya yung ginawa niya. Speaking of sinabi mong fake news, Yung fake news ang tinatanong ko Oo. sa'yo eh. Kasi nung panahon kasi namin, nung nadudun ako sa Yan, kabila, tata. nung sumusuporta ako noon, Eto na. Sa mga May Duterte. kumano yun. Bago sabihin mo, nung sumusuporta ako noon sa mga Duterte. Oo. Dahil isa ako sa original na DDS. OG. Yun yung gusto yun namin naman marinig. natin nila may tatanggi. Ayan. Saka, hindi naman ako isang vlogger lang naman dati ni Duterte dahil ako'y nakarekta Oo. sa mga puon nila. Ah. Na dati ko rin naman puon. Oo. May bayaran bang nangyayari? Matik yun. Bakit? Oo. Saka mayroong tawag nito, mayroong kuman na sinusunod. Oo. Ang problema kasi sa kanila, hindi sila umaamin eh. Pero at least ikaw, di ba, nagpakatotoo ka. Ang sabi ko nga, walang masama na umamin sa pagkakamali mo, sa pagkamali mo na gawa. So sa tingin mo, nasa magkano mga binabayad sa mga Sa vlogger nila? ngayon, hindi ko na alam. Pero dati meron. O nasa magkano naman? Sino-sino yung mga vlogger na yun na sa tingin mo Grabe ka naman binabayaran? magtanong, mamaya sagutin yan eh. Bibigyan mo ba ako ng pera? Disclaimer po ha. Disclaimer po ha. Oo. Ikaw talaga. Mamaya sabihin nila dahil sa programa natin Hindi mo Nalaman. naninira kasi siya, literal na OG, siya may experience. Pero di ba mga kasama mo noon, sila Banat Bay, Mocha Uso, Hindi. mga ganyan Kasi si Banat Bay, sumulpot na lang siya nung na-appoint na si Mocha. So ibig sabihin, sampid lang. Ikaw may sabi nun. Hindi tinatanong ko, sampid lang. Hindi. Sa madaling salita, sampid. Hindi ikaw na may sabi nun. Kasi ni Banat Bay, talent manager siya ni Mocha. Hindi siya naging hindi siya vlogger. Kaya siya nakarekta kay Digong nung napwesto na si Mocha at siya na ang pumalit kay Mocha bilang attack dog. Si Mocha, may pwesto sa gobyerno, Oo. kailangan may kapalit. Si Byron yun. Na nag-hire siya ng 2 aso niya. Oo. Sino Yung yun? kapatid niyang mahilig Jack and Poy. Saka yung isa pang kalbo na butanding din na Ano pangalan? pangit ng mukha nun. Sino nga ba yung mga original na OG sa panahon ninyo? Dante Marabilla. Oh? Yung isa patay na si Attorney Bruce. Oh? Rio. Oo? Mocha. Oo? Yung iba hindi ko na. Yung talaga mang maiingay Oo? kami yun. Parang may nakalimutan ka. Si Sangkay ba? Hindi. Wala siya ng Wala siya doon. Wala. Meron din kasing mga DDS na time na lumulutang noon, nung time ng campaign, na hindi masyado talagang ingay. May kanya-kanya kasing kaming toka noon eh. Si Sas, nag-DDS yan nung nakapwesto na si Digong.